Ayan. So, umpisa na po natin yung Lordship of Jesus. Apat na punto lang po ibibigay ko. At para ano po, para po mas madali nating maunawaan kung anong ibig sabihin ng Lordship of Jesus. So, at yung ating acrostic, yung salitang Lord, L-O-R-D, no? Doon po iikot yung ating mga pointers. Ano po bang ibig sabihin pag sinabi natin ang Panginoon natin ay si Jesus o ang ating Lord ay si Jesus? Kaya nga na sinabi ko kanina na kilala ng maraming tao, ng maraming Pilipino si Jesus, pero gaano yung pagkakakilala at anong uri ng pagkakakilala natin. At madalas nga, di ba, kapag mahal na araw, pinapalabas ng mga sinapulo o yung mga Ten Commandments at yung mga pagkapako kay Jesus. So nakikilala ng tao si Jesus, madalas ay bayani o nagsakripisyo. Pero ano yung significance nung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo nung siya ay pumarito at namatay? Para saan ba yun, no? At bago po natin umpisahan yan, yung layunin po uli nung we preach as one, no? It is to define our faith, it is to declare our faith, and to defend our faith, no? Ginagawa po natin itong gawain ito to define our faith upang ipaliwanag kung ano yung ating pinananampalatayaan, ano ba yung pananampalatayang Kristiyano, yung tunay na kumikilala sa pagka Panginoon ni Jesus, no? To declare our faith. Ito, malaya nating ipapahayag, ipapangaral, at bakit natin ginagawa itong pagdedeklara ng ating pananampalataya, di ba? Yung pinapakilala natin na si Jesus ang Panginoon, hindi lang ng mga Kristiyano, kundi ng sangkatauhan. To defend our faith, para ipagtanggol yung ating pananampalataya na sino man o ang magtanong o magduda sa ating pinananampalatayanan ay handa tayong sabihin o ibahagi o i-share sa kanila kung ano tong pananampalataya na ating ginagawa. So, yung po bali ang basihan natin bakit natin ginagawa itong we preach as one. At ngayon po, ulitin ko, Lordship of Jesus ang ating pong pag-aaralan, no? In Acts 2:36 sabi, "Let all the house of Israel therefore know for certain that God has made him both Lord and Christ, this Jesus you have crucified." No? Ang sambahayan ng si Israel ni Apostol Pedro, dapat malaman ng mga taga-Israel na itong si Jesus na kanilang pinako ay ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, no? Ginawa ng Panginoon si Jesus na ginawa ng Diyos si Kristo na Panginoon at Kristo. Ibig sabihin lang po niyan, si Jesus ay kinikilala natin hindi lang po tagapagligtas, no? At kung mababasa natin to, inuna rito na si Kristo ay ginawang Panginoon at Kristo. Mas nauna yung pagkapanginoon niya at yung Kristo ibig sabihin tagapagligtas o Messiah. So makikita po natin yung significance ng pagiging Panginoon ni Jesus. Of course, tagapagligtas po natin ng Panginoong Jesus. Pero kung babasahin po niyo yung entire New Testament, matatala dito na humigit kumulang sa 600 word na Lord, at kumpara natin doon sa word na Christ na nasa 24 o 30 lamang, no? Depende sa version ng Bible na binabasa natin. Ang pinapakita lang po natin dito kung gaano yung kahalagahan yung pagiging Panginoon ni Jesus, di ba? Kasi marami po sa atin, of course, gusto nating maligtas. Gusto nating iligtas tayo ng Panginoon. Pero ang tanong sa atin, tatanggapin ba natin si Jesus bilang ating Panginoon? Mahirap sumunod. Mahirap maging Panginoon si Jesus. Mahirap
madaling maligtas. Of course, pag tinanggap mo ang Panginoon, ligtas ka, parang ganun lang, ano. Pero, para sundin siya bilang Panginoon, yun po ay mahirap na bagay. Kaya maraming tao ayaw tanggapin ng Panginoong Yesus dahil nga alam nilang marami silang kailangang isuko, marami silang kailangang i-give up, no? So, magpahanggang ngayon, nagdududa ang mga tao kung paano yung tatanggapin ng Panginoong Yesus. So, gaya po na sinabi ko kanina, 4 na bagay lang po, 4 na punto, at kukunin natin dun sa acrostic na salitang Lord, L-O-R-D. Ano po ba ang kinakailangan para malaman natin na si Kristo ang ating Panginoon? What Lordship demands? Number 1 is loyalty. Letter L, loyalty. Okay? I-define po natin loyalty, yung sinasabi katapatan, Pero paano natin i-describe yung loyalty? Pero basahin muna natin yung Romans 10:9. Sabi dito, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ang iyong Panginoon at mananampalataya ka ng buong puso na siya'y binuhay muli ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. So, pinapakita lamang po dito na mahalaga na si Jesus ang Panginoon mo para ka maligtas. Hindi lamang po tagapagligtas. Kaya nga 'di ba, pagka nililid natin yung mga tumatanggap sa Panginoon, pinapanalangin natin sila ng sinner's prayer, 'di ba? Tinatanggap ko po ang Panginoong Hesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. So dalawa po 'yun, aking Panginoon at tagapagligtas. No such thing as Panginoong tagapagligtas, na tinanggap mo lang ang Panginoon para iligtas ka, no? So, ang po rito, mahalaga po yung maging Panginoon mo si Jesus, no? Yung siguro sinasabing Lordship Salvation. Ang Panginoon, kasi ililigtas ka naman ng Panginoong Jesus Maski hindi mo hilingi iligtas ka niya dahil Panginoon mo siya, di ba? Ilang naman po 'yun, yung karon ka ng relasyon na personal sa Panginoong Jesus. Sukat doon ay ililigtas ka talaga niya dahil siya ang iyong Panginoon. So ano pong kaugnayan nito doon sa sinasabi kong loyalty, no? Di ba nga, if you confess Jesus, no? Para po madaling unawain ganito, di ba? Ako po ay naghanap buhay dati, nangamuhan ako, no? Naging executive assistant ako ng isang executive, di ba? Assistant niya ako. Nakikita ko yung kanyang mga galaw, di ba? Dahil parang personal assistant na rin ang dating mo noon. Hindi lang ako utusan sa opisina. Minsan pati sa mga personal na bagay, kunwari susunduin yung nakalimutang sunduin yung kanyang anak sa eskwelahan, no? Habang ikaw ay naroon ka sa lamesa mo, utusan ka na, ay naku, nakalimutan ko sunduin yung anak ko, puntahan mo nga, sunduin mo, kasama yun sa trabaho mo bilang personal assistant ng isang executive ng bangko at developer ng isang subdivision. So, ngayon ano pong kinalaman ng loyalty ron, no? Yung pong aking boss noon ay medyo maraming natatakot at maraming dahil syempre nga executive, medyo authoritative, no? So maraming sa kanya, maraming ilag, no? Hindi man nagagalit, hindi natatakot, no? O naiinis dahil sa kanyang pamamalakad, dahil mahigpit siya Pero ako, dahil personal na tauhan niya ako, nakikita ko siya, pati sa loob ng bahay, nakakapasok ako, so alam ko yung kanyang pagkatao, na bagamat matigas yung kanyang kalooban pag tinignan, pag nagsalita, pero yung kanyang puso at yung kanyang pakikipag-ugnayan sa akin ay maayos naman. Diba? So, yung loyalty ko sa kanya, masasabi ko na siguro yun ang description ko ng loyalty. Na kapag
nakakakwentuhan ko yung aking tatay, yung aking asawa, no, at binabanggit ko, alam mo, yung boss ko, ganito, ganyan. Ah, so, ang dating sa mga kausap ko, sabi, ba't parang mahal na mahal mo yung boss mo? Diba? Yun siguro yung loyalty nais kong i-describe sa inyo. Kaugnay sa pag-uusap natin na ito. So, ganun din tayo, no? Na kapag ang Panginoong Yesus ay namahal mo, dahil nagkaroon ka na ng relasyon sa Kanya, hindi pwedeng hindi mo mai-share sa mga tao, sa mga nakakausap mo, yung Kanyang kabutihan. Bagamat ang tingin sa Kanya ng ibang tao ay kung ang tingin ng ibang tao sa Diyos ay Diyos na buwagsik, nagpaparusa, o iba ang kalooban, basta masunod lamang, hindi iyon. Dahil kilala mo yung person, no? Kaya pagka dinescribe mo siya at ikinuwento mo sa mga kilala mo o mga taong nakakasalumuha mo, alam mo yung boss ko ganito. So alam mo ang Panginoon ay ganito, di ba? By the way, pag sinabi po nating Lord, no? Kung pupunta ka sa London, yung Lord, parang ano lang yan, parang mister, di ba? Parang Don, ayan, o parang amo, master, ganyan. Pero yung ano po ba talaga ibig sabihin ng Lord, di ba? Master, the one who called the shots, no? The one who decides. So, pagka tayo po ay nag-submit sa Panginoon, na siya ang ating Lord o ating Panginoon, siya na po ang magdidesisyon sa buhay mo. Diba? Bago ka gumawa ng anumang hakbang, isa sa alang-alang mo yung kalooban niya o ano yung kanyang kagustuhan. So, the same way na gaya ng kinikwento ko, doon sa opisina namin, nung naglilingkod ako sa boss na kung saan loyal ako, maraming tao against sa kanya o sa sinasabi niya, ibang departamento. Dahil siyempre, sa isang opisina, iba-iba kayong departamento, no? So, yung ibang departamento, may mga nasasabing against sa kanya, pero hindi ako hindi ganun ang boss ko eh. Hindi siya ganun, hindi yun ang ugali niya. Pag nakilala mo siya, no, handa siyang tumulong, handa siyang makinig, no? It's a matter of relationship. Siguro kung wala kang relasyon sa kanya, hindi mo nga siya ma-appreciate. Pero the moment na ikaw ay may kaugnayan sa kanya, maganda yung magiging pakikitungo niya sa'yo. Di ba? So, ganun din. Siguro yung ating relasyon sa Panginoon, kapag maayos ang relasyon natin sa Diyos, ang ating Panginoon, magiging loyal tayo sa Kanya. Na siya yung bukang bibig ng ating mga kwento, ng ating mga sinasabi. Kaya nga, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, that's an act of loyalty. Di ba? Yung katapatan mo, nasusukat doon sa sinasabi mo na siya ang iyong Panginoon. So, iba naman siguro yung Panginoon ka ng Panginoon, talakayin po natin mamaya yun. Pero wala naman sa puso mo, hindi ka naman talaga loyal sa Kanya. Baka kapag iba ang kaharap mo, iba rin yung sinasabi mo. Kapag against yung kausap mo, against ka rin sa Kanya. Kasi nga, tama, ganyan nga yung boss ko di ba? Pero pagka sinabing loyal ka, maski na ka-close mo pa yung kausap mo at may sinabing hindi maganda ron sa boss mo, against ka rin sa Kanya dahil alam mo yung paninindigan mo, di ba? Na kung ano talaga yung ugali nung boss mo. So, ganun po, no? So, pag sinabi natin Lord, Master, Boss, pero sa Bible, pag sinabi natin Lord, hindi lang it's not just a master, it's not just a boss, it's the one who calls the shot, it's the one who makes decision, and He is your God. No, hindi po kayo nagkamali ng dinig. Pag sinabing Panginoon, siya po yung Diyos nyo. Siya po yung Diyos natin. No? Si Jesus ay Diyos. No? Kaya nga, asan ba yung ating katapatan? We should show our allegiance to Lord Jesus. No? Yung buong katapatan at yung buong tawag dito, yung tapat ka, harap at likod, di ba? May integrity ka nga, di ba? Na kapag yung pagkakakilala mo sa Diyos, saan ka man pumunta, sino man ang kausap mo, iisa yung sinasabi mo, no?
Gaya din ng sinasabi ng mga kasamahan ko dito na we preach as one. Of course, we agree, no? And that is unity. So, pagka nagkagipitan man, nagkapikpitan man, no, anong pipiliin mo? Si Lord ba o yung pera mo, no? Saan mapupunta ang iyong loyalty? Si Lord ba o yung jowa mo? 'Di ba? Sino mas mahalaga? Nasaan ang iyong katapatan pagka nagkaroon ng pagpipili, nagkaroon ng choice, kinakailangan mong mamili. Si Lord ba o yung authority? Of course, alam natin we should submit to the authority. Pero pagka ang desisyon ay labag na sa kalooban ng Panginoon, mamimili ka kung sino ang Panginoon mo. Kasi ang Panginoon mo, kung sino yung pinaglilingkuran mo, o kung saan ka nagsasubmit, o sino yung ano yung bagay na hindi ka mabubuhay kapag wala. So, ito pa ang pinakamasamang, pinakamahigpit na kalaban ng Panginoon, yung ating sarili. No? Sino bang nasusunod sa atin? Yung sarili mo o ang Panginoon? So, pagka nasunod yung sarili mo, baga meron kapag pinagdidesisyon ng bagay at sa tingin mo tama, pero sinabi ng Diyos, hindi yan ang kalooban niya. Nabasa mo sa Bible na hindi yun ang taliwas yun sa kanyang kalooban, sino ang masusunod? So, doon mo masusukat yung loyalty. No? Pero kaya ang loyalty, kung ano yung gusto ni Lord at ayaw mo, gusto mo na rin. Kasi yun ang gusto ni Lord. At kung ano ang ayaw mo, pero gusto ni Lord, dapat yung gusto ni Lord ang masusunod. Diba? So, doon po of course, pag pinag-usapan natin yung loyalty, napakahaba. Pero, ito ang una sa nire-require natin, hindi naman nire-require, kundi dapat na meron ka kaugnay sa pagkapanginoon ng pagkapanginoon ni Jesus sa buhay mo, no? Kung sasabihin mo si Jesus ang iyong Panginoon, meron ka loyalty. Moving on, pangalawa, L, letter O, obedience. So, lordship demands obedience, no? Nire-require po tayong maging masunurin, no? Luke 6:46 sabi, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I tell you?" And in Matthew 7:21, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven." So sabi nga, no, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yung gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Pinasabi ni Jesus. So ano ba ang kalooban ng aking Ama, ng kanyang Ama? Diba? Isa siguro sa kalooban ng Ama na alam ko, yung kalooban ng Diyos na tayo'y maligtas. Diba? Isa sa pagganap ng kanyang kalooban ay itong ipangaral natin yung kanyang salita at yung kanyang pagliligtas, yung kanyang kabutihan at yung kanyang layunin na abutin ang sangkatauhan at pagharian, no? Nais po tayong pagharian ng Panginoon, yun ang kanyang kalooban at yun ang dapat maganap sa ating buhay at mag-uumpisa yun kung tatanggapin mo ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas at Panginoon, of course, di ba? Magkahiwalay po yun. Tinatanggap natin si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Hindi tagapagligtas lang. Kasi pagka tagapagligtas lang, tapos ayaw mo siyang sundin, masusukat po natin kung talagang tayo ay kung tayo ay gumaganap sa kalooban ng Diyos. So, intellectual faith and empty confession is not enough. Our lifestyle should back up our claim, no? So yung ating kaalaman
o yung ating mga sinasabi, yung confession, mahalaga yung confession, pero if it is an empty confession, those are not enough. Kailangan makita sa buhay natin na tayo sumusunod sa Panginoon o tayo sumusunod sa kanyang kalooban. So, paano natin malalaman ang kalooban ng Panginoon? Of course, dapat magbasa tayo ng Bible para malaman natin yung kanyang kalooban. Unang kalooban siguro niya sa atin. Matuto tayo at malaman natin kung anong kanyang kalooban. No? At makinig tayo sa mga pangangaral, mga ganitong uri ng pangangaral na pinapangaral ng kanyang salita. At ipamuhay natin yung salita niya. No? Sabi nga, maski na isang verse lang ang alam mo, ang kabisado mo sa Bible, pero ginagawa mo, sapat na yun. Ibig sabihin, ino-honor na ng Panginoon yun, di ba? Alam ko lang, hindi ako makapangaral, ang alam ko lang John 3:16 di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yun lang alam ko kahit na yun lang ang alam mo, kung ibabahagi mo yung pag-ibig ng Panginoon sa isang katauhan o sa bawat nakakausap mo, sa bawat taong nakakasalumuha mo, ipangaral mo yung John 3:16. No? Nangyayari sa atin, minsan maski na tayo tumanggap na sa Panginoon, nasabi natin, yun ang confession natin, siya sa atin po natin baka empty confession yun. Dahil yung pamumuhay natin, baka mamaya, for God so loved the world, mahal ka ng Diyos, pero ikaw naman, suplado ka pa sa matigas pa ang mukha mo sa sa ayaw mo mansin, di ba? O hindi ka ma-approach, di ba? Hindi ka makausap, o singhal ka ng singhal, lagi kang galit. Paano mo sasabihin Kristiyano ka? O di kaya tinanggap mo ang Panginoon o siya ang iyong Panginoon, di ba? Kaya yung ating pong pamumuhay, kung paano tayo makitungo sa tao, di ba? Kailangan makita po iyon para masabi natin tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. No? Pinamumuhay natin yung kanyang salita. So, again, pagka pinag-usapan natin obedience, napakarami po niyan. Pero, siguro nakukuha nyo naman yung point ko, no? Na kapag sa pagka-Panginoon, itong mga kailangan meron tayo sa ating karakter, no? Loyalty, obedience. Now, moving on sa letter R, reverence o paggalang. In 1 Peter chapter 3 verse 15, but in your heart honor Christ the Lord as holy. Sa inyong mga puso ay itanghal ninyo si Kristo na Panginoon at banal. Siya'y banal, no? So, Lordship begins in the heart. No, maaring salita tayo ng salita na si Kristo ang ating Panginoon, pero sa puso mo, hindi naman totoo, di ba? Sabi nga, these people honors me with their mouth, but their hearts are away from me. Siya sa atin po natin yung ating puso. Kung talagang tayo ay pinaparangalan natin si Kristo sa ating mga puso. No? Hindi po napapakita ito sa pamamagitan ng mga pagsunod sa mga religious rules, traditions, yung mga ginagawa natin sa simbahan, no? Maski na po tumira ka sa simbahan, kung hindi pa rin makita sa buhay mo na ino-honor mo ang Panginoon. No? Sabi nga, Colossians 3:23, it all you do it for the glory of God. Sa lahat ng iyong gagawin mo sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Tayo ba'y nabubuhay na pinamumuhay natin yung kaluwalhatian ng Panginoon? No? Nakikita ba sa atin? No? Maski sa mga simpleng sa mga simpleng bagay lang, simpleng pagsagot, simpleng pagtugon, simpleng pamumuhay, no? Ikaw ba masasabi mo na napaparangalan mo ang Diyos? So internal submission of the heart, if genuine, outward obedience will manifest eventually. So kung totoo sa puso mo
kung genuine yan, yung pag-submit mo sa Panginoon, kung yan ay nagmumula sa puso, madali itong lumabas sa iyong kinikilos o madali nang sumunod. Diba? Pagkataos puso nga, di ba? Sumusunod ka kapag ka nasa puso mo. Most of the time, di ba? May mga nasabi natin yung Kristiyano sa nguso, pero wala sa puso. Di ba? Confess ka ng confess, salita ka ng salita. O maaring baka nangangaral pa tayo ng ebanghelyo ng Panginoon, pero yung ugali na mga makikita sa atin, o di kaya yung karakter natin, di ba? Hindi maayos kasi issues of the heart yan eh, di ba? Out of the abundance of your heart the mouth speaks. No? The way you speak, check mo kung paano ka makipag-usap, di ba? At kung ano lumalabas sa bibig mo, yun yung laman ng puso mo. Kapag ka lagi kang galit, kasi galit yung puso mo eh, di ba? Kapag ka ikaw ay puro chismis ang sinasabi mo, kinikwento mo, ubaga sabi nga, garbage in, garbage out. Kung ano yung laman ng puso mo, siyang lumalabas. So, reverence. Paano ba natin i-describe kung yung pagka-revere natin sa Panginoon? Paano ba natin ino-honor si Jesus? Diba? Isang simpleng bagay na-observe ko, of course, karamihan sa atin, madalas, tayo nasa Facebook o social media. Minsan may nakikita tayong mga post, di ba? Na parang Jesus versus the devil. If you are on the side of Jesus. O di kaya kung magla-like ka doon, saan ka magla-like? Itinatapat mo si Jesus kay Satan. Hindi sila magkatapat. Si Lord Jesus, siya ang Lord of all. Diba? Baka rin iniisip ng karamihan, pagdating sa impyerno, si Satan ang Lord. Hindi rin po. Siya po yung unang parurusahan. Sabi nga, inihanda ang impyerno para sa demonyo, para kay Satanas at sa kanyang mga alipore, sa kanyang mga demonyo. So paparusahan po siya ron, hindi po siya maghahari doon. Hindi po maghahari ang demonyo doon. Kaya hindi po natin pwede pagtapatin ang kapangyarihan ng Panginoong Yesus sa kakayahan o kapangyarihan ng demonyo. So hindi po sila magkatapat. Di ba? So pinaparangalan po natin si Jesus na siya lang ang Diyos. Walang nalala ko yung pelikula nung araw ni Sharon Cuneta eh. Yung My Only Love, di ba? Sabi sa kanya ni Gabby Concepcion, binibigyan siya ng sisig. Sabi niya, this is for you, my number one. Sabi ni Sharon Cuneta, ayoko ng number one. Kasi pagka may number one, may number two, may number three. Ang gusto ko, my only one. So the same way, si Jesus po is our only one. Nag-iisa po siya. Wala po tayong number two. Hindi po pwedeng, okay, Lord, Panginoon kita. Pero baka sakali hindi mag-work yung panalangin ko sa iyo, pwede naman kay Totoy Bato, yung pusang gumaganon, pampaswerte ng lalagay sa ibabaw ng barya, no? Hindi po mag-work yun. Hindi po yun nakakadugod o hindi yun nakaka-honor sa Panginoon. O di kaya naman, okay Lord Jesus, ikaw ang aking Panginoon, pero hindi ako magkaanak. Kasayaw muna ako sa ubando. Baka sakaling pagbigyan ako ni Santa Clara, hindi po nakalulugod sa Panginoon yun. Hindi po yun ang pamamaraan ng pag-o-honor sa Panginoon. O si Jesus lang. Wala pong iba, no? Ako yung I'm a jealous God, no? Walang Diyos liban sa akin, no? Walang hierarchy, walang kasunod. Walang ako makapangyarihan, ito medyo makapangyarihan, buga pwede ka na doon. Hindi, wala akong ganun. Si Jesus lang po. Yun lang po yun. So, reverence o paggalang sa Panginoon. Panginoong Jesus. Honor Christ.
the Lord as holy. Okay? So, letter D, Lord, yun na po yung huling yung huling point. Ano sa palagay niyo yung D? Wala sumasagot sa natin. Pero, okay, pag hinintay ko, baka tumagal. Devotion. No? Lordship demands devotion. So, kanino ka ba devoted? O paano ba yung devotion mo sa Panginoon? Diba? Marami sa atin, o meron, hindi man marami, baka meron sa atin, di ba, mga followers, di ba, pag sa Facebook, uso yung follower, yun, sino yung mga pina-follow mo, di ba, sa may mga kaibigan kang pina-follow, na nagbe-bake, ganyan, masugid kang sumusunod sa kanya, devoted ka, na, meron po akong isang kaibigang pastor, na kababata ko po, pastor na siya ngayon, meron din siyang faith book, hindi ko alam kung aware siya rito sa Facebook na ginagawa natin sa sa Hillcrest. At siya naman meron siyang parang Facebook daily. Sa umaga naman siya. Kung si Pastor Ruel sa gabi, siya sa umaga, no? At ako po yung masugid na taga-sunod noon dahil talagang inisa-isa niya yung yung books of the Bible. So magmula nag-pandemic, inumpisahan niya yung Genesis 1, no? Sometimes in May. So ngayon, kahapon o 2 days ago, it's 100 days na niya na walang paltos, walang patlang, na araw-araw isang chapter, hindi man isang chapter, o isang topic na bawat chapter ng Bible na dinidiscuss niya doctrinally, no? Of course with application. At ako po'y masugid na taga-sunod nun, si Pastor Ding Ranay ng Cavite. Hindi po ako bumibilib sa devotion ko. Bumibilib ako sa devotion niya na ginagawa niya, di ba? Of course, bago niya ipangaral yun, inaano niya muna yun. Pinag-aaralan niya muna yun bago niya ipangaral. No? Yun nga, no? Hindi siya nauubusan ng i-discuss, ng itatapik sa araw-araw. No? Ganun po siya kadeboto. Tayo po, ano po yung devotion natin sa Panginoon? Di ba? O dapat maging devotion natin. Una, maging devoted tayo sa panalangin. Yung pong panalangin ay pamamaraan ng pakikipag-usap natin sa Panginoon at paglalahad ng ating saloobin. Hindi dahil hindi alam ng Panginoon kung ano yung kalooban, pero iba na rin yung sinasabi mo. No? Gumumula sa'yo dahil it's the way of communication. No? Of course, two-way of communication. Pag nagsasalita ka, dapat magsasalita rin siya sa'yo. At saka ganun namang pamamaraan ang ginagawa po ng Panginoon. Malalaman naman natin na sinasabi ng Diyos pag nagbabasa tayo ng Bible. No? Kapag ikaw ay nagpe-pray, sinasabi mo yung kalooban mo sa Diyos. At kapag kalooban naman ng Diyos, sasabihin niya sa'yo, ay nasusulat na sa Bible, babasahin mo na lang. No? Kaya wag na po kayong mag-expect na mayroong lalabas sa puno, na magkukorting mukha ng Panginoong Yesus, at mangungusap sa inyo na pwede ka na manghilot. Hindi po yun. At maraming deboto sa ganon, di po ba? So, ang salita po ng Panginoon ay pinahayag na. Yung lahat ng gusto niya, kailangan niya sabihin at gusto niya sabihin ay nasabi na. No? At wag na po tayong maghintay ng ibang kaparaanan. Kung gusto mo marinig ang sinasabi ng Diyos sa'yo, magbasa ka ng Bible. Paging devoted ka sa pagbabasa ng Bible, ang devotion mo sa Panginoong Jesus. Okay? Manalangin ka. Colossians 2:6, therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him. So, para yung lakad mo ay lumalakad ka sa kanyang kalooban. No, na yung mga ginagawi, yung kinikilos ay sang-ayon sa kanya. No? Tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon. Kaya lumakad ka sa kanya. Walk in Him. No? Lordship is a continuous walk. It's not a one-time experience with God, but developing a lifetime walk with God. The more we know Him, the more we submit to Him. Okay?
So, yung pong pagtanggap sa Panginoon, hindi lang yung isang araw na experience. Of course, glorious yung araw na tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas, Panginoon. Pero hindi nagtatapos doon. Meron po tayong journey, no? Kasi kung ganun ang magiging kaisipan natin, pagtanggap mo sa Panginoon, kung ang ano mo lang, kung ang layunin mo lang ay pumunta sa langit, di ba? Siguro pagka-bautismo sa ni pastor, hindi ka na inahon. Panginoon, kuhanin mo na to. Diba? O bumubula pa ba? Di ba? Pero hindi, may layo din tayo di ba? Para maging blessing tayo sa iba. Di ba? Para makita yung ating testimony. Yung ating mga patotoo. Kaya tayo ay niligtas ng Panginoon para tayo rin ay makapagbahagi sa iba. Yun po ang ating lakad. Yun po ibig sabihin na we are walking with Him or in Him. Ito sa continuous walk. Ito ay journey. Ito ay paglalakbay. Diba? Tawag nga po natin dito minsan yung sanctification. Diba? Una, we're justified. Nung tayo tumanggap sa Panginoon, tayo pinawalang sala. So, ikaw ay naligtas na. Hindi ka na mapaparusahan. There will be freedom from the penalty of sin. Hindi ka na mapaparusahan kasi pinawalang sala ka na. May ubako na ng parusa mo. Ngayon, nandito ka na sa stage ng sanctification. Yung paglakad mo. No? Of course, minsan nadadapa-dapa tayo. No? Pero tayo lang. Of course, nagkakasala pa tayo. Magsisi lang at humingi ng tawad sa Panginoon. No? Magpatuloy tayo. Sabi nga, obedience, bumalik tayo sa obedience, Obedience is not a perfection. It is a direction. No? Yung pagsunod ay hindi pagiging perfecto. Ito yung direction. Nagpapunta ka sa glorification, which will be our final destination right after the sanctification. Pag naharap na natin ng Panginoong Jesus, we will be glorified. Yun na yung ating glorification. We will be free from the presence of sin. So, yung justification, we will be free from the penalty of sin. In sanctification, you will be free from the power of sin. Wala nang kapangyarihan sa ang kasalanan. And finally, in glorification, you will be free from the presence of sin. Doon hindi ka na magkakasala dahil wala nang presensya. Wala nang kasalanan doon sa kabilang buhay na 'yon, sa glory, pag nasa glory na tayo. Okay? It's a continuous walk. So, how is your prayer life? Dito po sa bahagi ng devotion, how is your quiet time? How is your worship? How is your fellowship with other believers, with other brethren? O ba'y nakikipag-ugnayan pa? Lalo ngayon, walang physical church. Pero nai-involve ka pa rin ba sa yung devotion mo para sa mga kapatiran, di ba? Nakakapagbahagi ka pa ba nakakapag-share ka pa ba ng mga blessings mo o ng mga patutuo mo, di ba? O nakakaabot ka pa ba ng mga tao sa pamilya mo, no? Nakukumusta mo ba sila? Of course, hindi mo sila napupuntahan, pero natatawagan mo ba? Ngayon, uso yung ganitong pamamaraan ng pakikipag-ugnayan, no? Online. Kumusta na? Isa po yung bahagi ng ating devotion. So, finally, ito po yung sistema natin, ito po yung natin, catch natin dito, no? If Jesus is not the Lord of all, then He is not the Lord at all. Kung si Jesus ay hindi mo Panginoon sa lahat, hindi mo siya talaga Panginoon, diba? So, apply natin yung relasyon, yung pakikipagrelasyon natin, yung relationship natin, ito ba'y sinabit mo o nasa ilalim ba ng pamamahala ng Panginoon? Yung finances mo, o yung paggamit mo ng oras, ang Panginoon ba ang nasusunod sa lahat ng yan? Marami pa sigurong issue sa buhay natin na
kung saan susukatin natin kung ang Panginoon ba o si Jesus ba ang ating Panginoon. If Jesus is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Conclusion. Okay, natapos din. Gisingin mo na yung katabi mo. Sabi mo, conclusion na. Diba? Pinag-usapan natin yung Lord, yung Lordship. So, merong Lord. Of course, merong servant. Tayo yun, yung servant. Si Apostle Paul, sabi niya doon sa Romans 1, verse 1, o 1:15, nabanggit somewhere there, o sa unang bahagi, nabanggit niya, sabi niya, Paul, a bond servant of Jesus. Hindi lang basta servant. Bond servant. Ano pong pagkakaiba nun? Yung servant, may ano yun, may sahod yun. Parang empleyado. Yan. Pero pag sinabing bond servant, no, more or less, binubuhay ka nung master mo, pero hindi na yung sa regular na sweldo. Pero agrabyado ka ba doon? Palagay mo. Kung ikaw ay bond servant ni Jesus, palagay mo, agrabyado ka dahil hindi ka na sumisweldo. Okay, balikan po natin yung merong istorya sa sa Exodus chapter 21. Doon po nakalagay yung batas doon tungkol sa mga bond servant, no? Na nung araw yung mga Hebrew na mayayaman, meron sila mga Hebrew slaves. Of course, yung mahirap, sila yung servant. Sila yung slaves, ang tawag doon, slaves. Ngayon, itong mga slaves na to, of course, binabayaran sila at on a certain time, naglilingkod sila, parang empleyado, gano'n, namamasukan. Diba? At tumatanggap sila ng wages, ng bayad, ng sweldo. Okay? Ngayon, sabi doon sa batas ni Moses na 6 na taon maglilingkod sa iyo yung servant o yung slaves, pero sa ika-7 taon, bibigyan mo siya ng pagkakataong lumaya. Ha? Kung siya ay nakapag-asawa o binigyan ng asawa nung kanyang master, maiiwan yung asawa niya at mag-isa siyang makakalaya. Diba? Pero kung magdidesisyon siya na sasabihin niya, mahal ko ang aking Panginoon at ako'y maglilingkod habang buhay, hindi na siya aalis. At dahil doon, itatanghal siya as bond servant. No? Siguro sa isang bulwagan, sasabihin, parang i-declare, ito, bond servant ko na to. Lalagyan siya ng owl. Hindi po kwago. Owl, A-W-L. Yung hikaw na na malaki at naka-engrave doon yung naka-engrave doon yung pangalan ng kanyang amo. Ibig sabihin lang noon, na wala na siya ibang papakinggan kundi yung kanyang amo. At i-declare na siya ay bond servant. So maaaring hindi na siya sisweldo, no? Pero ang benepisyo naman noon, sagot na ng kanyang master ang lahat sa buhay niya. Lahat ng pangangailangan niya, lahat ng provision sa kanya, o kung nagkapamilya man siya at nagkaanak man siya sa kanyang pagiging servant, isagot na po ng kanyang master. No? The same way, tayo po, tinuturing ba natin na tayo ay bond servant ng ating Lord? No? Sagot na po ni Jesus ang lahat ng ating pangangailangan. Diba? Sinuko na natin yung ating kalayaan sa Panginoong Hesus. At hindi ka nagrabyado nun. Dahil si Lord na ang bahala sa'yo, di ba? So, finally, yung Romans 6:23, ito palagi nating naririnig o palagi nating kino-quote sa ating mga wini-witnessan, di ba? Sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Pasinin po natin, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Wages.
Tagalog, sahod, sweldo. Ibig sabihin, kapag ka servant ka ng kasalanan, servant ka ni Satanas, no? Babayaran ka niya ng kamatayan. Diba? For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So it is a gift. If you are a bond servant, you will receive a gift of eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, pagkat ikaw ang aming Panginoon at kami ay iyong bond servant. Salamat po pagkat ikaw na ang bahala sa aming buhay, Panginoon, lalo na sa panahong ito ng uncertainty. Hindi namin alam, Panginoon, ang lagay ng aming ekonomiya, ang lagay ng aming bukas, o kung may kagalingan pa ba o may solusyon pa ba, Panginoon, ang aming pinagdaraanan. Pero kami, Panginoon, ay patuloy na sumasampalataya sa iyo. Patuloy kami nagtitiwala, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. At dalangin ko, Panginoon, na sana po magpatuloy ang lakad namin sa iyo. At yung aming ikino-confess, Panginoon, that you are our Lord, ay makita sa aming buhay. At magamit mo kami, Panginoon, bilang iyong mga servant na patotoo para sa ibang tao, Panginoon, na ninanais mo rin aming abutin. Pagpalain mo po kami, pagpalain mo ang gawain ito, at nawa, Panginoon, ay marami pang kaluluwa ang maligtas at maabot, Panginoon, ang pangangaral na ito. Nadalangin ko, Panginoon, kung meron sa ilan sa aming mga tagapakinig ay nananais na tanggapin ka bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang dalangin na nais ko pong sundan ang bawat isa na nagnanais tumanggap sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas. Panginoon, ako po ay nagsisisi sa aking mga kasalanan. Patawarin po ninyo ako at linisin. Naamin ko po na ako'y isang makasalanan na nangangailangan ng pagliligtas. Iligtas po ninyo ako, Panginoon. Linisin po ninyo ako sa aking mga kasalanan. At tinatanggap ko ang Panginoong Hesus bilang aking personal na Panginoon at tagapagligtas. Mula po sa araw na ito, ako ay inyong pangunahan. Ang lahat ng aking desisyon, ang lahat ng aking gagawin, Panginoon, ay matutunan ko na isang guni sa iyo. Sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong mga salita, mangusap ka, Panginoon, sa panahon ng pagbabasa ng iyong banal na kasulatan, at sa panahon ng aking pananalangin, Panginoon, ay patuloy kang kumilos, Panginoon, sa aking buhay. Patawarin niyo po ako at linisin. Dihinin ko po ang banal na espiritu na pumasok sa aking puso at buhay. At ako'y pangunahan sa lahat ng aking gagawin. Magmula sa araw na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang gabi po. Nakaraos po tayo at mabuti na lang at nagpatuloy yung ating internet connection, no? Pagkakataong ito, nais kong muna ipakilala. Ako po si Ricky Lorenzo. Dati po kaming member ng IBC Malabon, no? Way back 1987 to 1990. So mga naka-short pa sina Pastor Nimrod, no, at sina Pastor Ruel. Mga kababata po natin sila. At kami po ay magkakasama sa isang grupo ng mga awit yung panahon na yon, no? Masasabi ko po na isa po ang simbang iyon na kung saan ako'y lumago. Hindi ako doon nakakilala kundi sa IBC Tondo, no? Pero sa paglago naman po ng mga kaalaman at ng mga
sa pananampalataya ay karamihan doon ko po na-acquire sa pangangaral po ni Pastor Pio, no? At kapag ako nga ay nagbabahagi ng salita ng Diyos sa ibang tao, ginagaya ko pa si Pastor Pio noon, no? Baga idol, sabi nga, di ba? Yung mga Lodi, yeah. So, hanggang, of course, dahil nalipat kami ng lugar, nalipat kami ng simbahan, no, matagal, medyo wala kaming connection sa aking mga kababata, kay Pastor Ruel. Until 2013, nakita ko siya sa isang, sa isang website, o nakita ko nangangaral, kala ko nga radyo eh. No, sabi, ngayon, nung kumonekta ako sa kanya, sabi niya, punta ka naman dito, bisitahin mo ko at magpatotoo ka, di ba? So pagdating ko ron, hindi lang po ako pinagpatotoo, pinakanta pa ako. At sabi sa akin, sa susunod na Sabado, mangaral ka na dito. So mula noon, nagkaroon ako ng karir sa pangaral, yung karinga matatawag ito, no? Ibig sabihin, doon po nagkaroon ng, doon ako na-establish na magsalita ng public speaking. Binabati ko po si Pastor Pio. Happy birthday sa August 15. Sa Sabado po yan. Sabi ko ni Banji, we love you daw. Of course, we love you, Pastor. Isa po kayo sa talagang pastor na tinignan namin bilang aming pangalawang ama, no? Lalo na sa pananampalataya. Yung panahon na kami nandyan sa Malabon. Happy birthday po, dalangin namin na naway lumawig pa ang iyong paglilingkod. Kay Ate Yoli, kumusta rin po, no? At sa lahat ng mga pastor ng Higher Ground Baptist Mission sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yung iba rito, mga kababata ko, no? Nakikita ko na sila online na nangangaral. Nung araw, binubuli ko lang yan. Hindi, ako pala binubuli nung araw. Yung mga pastor na yan, ngayon pastor na sila. Okay, hindi ko na po sabihin kung sino pangalan nila, Pastor Jerry Dalagi. Okay. Read comment. May mga comment po dito. Amen po, watching po kami from Leon Nieva. Josie Lorilla, good evening po. Paano bang mag-adjust nito? Ayun. Preacher Ricky Lorenzo, Impress Family Life, Baptist Church, the Lord Jesus, Lordship of Jesus. Siguro si Pastor Ruel to. Norman Paul Harina. Sino po speaker? Ako po. Harina. Asawa to ni Ate Marites, Ay, hindi ba, ba pangalan niya? Alex yun, si Alex. Pastor Alex yun, yung asawa niya, Siguro kamag-anak ni Pastor Alex. Okay. Kumusta po kayo dyan? Wala nang, thanks po, Pastor, sa pag-share po kasi, number 1. Asela, ito si Asela, kababata ko rin to. Good evening po, watching po. Hi, Ate Asela. Linda Felipe, watching. Thank you for watching. Evelyn Prias, good evening po. Pastor Pio, wow, Pastor Pio, salamat po sa pakikinig. Ayan, okay na sa ibang post. Listen from Quezon City. Listening from Quezon City with 3 more. Mahusay umawit yung anak niya. Wow! Kumanta po yung yung kanina. Minana po niya yun sa kanya ninuno. Jun Ekube, watching. Okay, marami pong salamat sa mga nakapakinig. Senior ko rin po ito sa aking mga kamag-anak o kaibigan, no? Sa aking mga fans club na wala namang fans. Sana po nakapakinig din sila. Marami pong salamat hanggang sa muli. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng Panginoon.